Doc Bo, meron bang mga common conflicts or misunderstandings sa experience nyo taking care of families and helping them out? Ano yung pinaka-common na pinag-aawayan or hindi pagkakasundo-sundo ng pamilyang Pinoy? Siguro isa yung kulang o sobrang pagmamahal. Karaniwan may reklamo na parang hindi mo ako mahal tulad ng iba. So, hindi pagkakapantay-pantay ng pagmamahal. Pangalawa, pwedeng issue rin yung sobrang control. Yung control kasi, ang issue, pwedeng sobra na hindi ka na makahinga sa iyong pamilya. Meron namang control na hindi mo napapansin ay ginagawa sa iyo. Ito yung gaslighting. Alam na alam yan ng ating mga kabataan, hindi ba? Yung bang kinokontrol mo ang pag-iisip ng tao sa paraan na pinapaniwala mo siya na ikaw ang tama, siya ang mali. Meron rin namang problema sa kakulangan ng kontrol. Hindi, may mga pamilya na nagkakagulo kasi wala silang leader. Nakikita ko to minsan sa ibang OFW families, parehong nanay at tatay nasa abroad. Pagkatapos, walang kinikilalang leader yung pamilya. So, each to his own. Hirap naman nun, Nandyan rin ang issue ng boundary. So, nagkakaroon ng away sa pamilya kapag walang respeto sa boundary. No? Di ba? Yung cellphone mo, yung email mo, yung mga sulat sa iyo, ikaw ang nakakabasa lang nun. Pero pagka may kapatid ka o magulang ka na intrusive, hindi binibigyan ng respeto ang iyong privacy, violation ng boundary yun. Di ba? Isang issue sa boundary rin, naalala ko kasi, ay yung extended family. Ang salita natin ginagamit yan ay nakikialam. Pagka nakikialam na, magiging ugat yan ng samaan ng loob at away. So, meron rin diyang issue ng karahasan. Pero ang karahasan, hindi lang naman mula sa magulang patungo sa anak. Pwede rin naman ang anak maging marahas sa magulang. Andyan rin ang bisyo. Siyempre, pumapasok rin ang bisyo sa problema ng pamilya. Mahirap yan. Isang problema rin yung betrayal at pagtataksil. Halimbawa ng mga betrayal would be infidelity, affairs. Pero hindi naman kailangan na yun lang ang source ng betrayal Pagka yung sa palagay mo ay dapat nagmamahal sa'yo, ay siya pang kumukontra sa'yo at gumagawa ng paraan para maging tampulan ka ng kritisismo, ayun ay sense of betrayal rin. Hindi ba? Pinanggagalingan rin ng problema ang conflict sa values at saka mga beliefs. Meron tayong mga paniwala, mga bagay na mahalaga sa atin. Pero may mga pagkakataon, magkakaiba ang ating paniwala. Nagkakaroon ng conflict, tunggalian. Kahuli-hulihan sa tingin ko, nakalimutan ko to pero madalas ito maging problema. Matinding expectation sa buhay. Diba? Marami ko nakikita mga estudyante nagkakaroon ng depression, nagiging masyadong frustrated, kasi ang feeling nila ang taas-taas ng expectation ng mga magulang sa kanila. Diba? Ang pwedeng epekto rin sa kanila, nagiging perfectionist o talagang lumalaban na, nagiging rebelde na dahil masyadong mataas ang hinihingi mo sa akin. Nako, Doc Bo, parang ang dami-daming pwede talagang maging sanhi ng di pag-uunawaan, And in a way, siguro kailangan nating i-clarify kasi lahat naman ng pamilya, pati ang healthy and loving families, syempre nagkaka-conflict din, and misunderstanding. Para maging healthy ang family mo, dapat walang problems. So siguro ang crucial dyan, di ba, Doc Bo, is kung paano natin linulutas ang ating mga problema. Kasi baka naman ang expectation nila doon sa mga listahan mo, ay nako, lahat yan. Baka makarelate masyado ang mga Pinoy doon sa mga linista niya, Doc. Di ba? Tapos sabihin nila, hala, toxic na ba ang pamilya ko? Kasi, di ba, meron kaming hidwaan dito, hidwaan dyan. Pero for me, di ba, tama, ang what differentiates kung toxic kumbaga na family versus healthy family is
ina-address ba nila? Dinulutas ba nila together? Yung communication na sinabi nyo, Doc Bo, napaka-importante. Yung, just to be clear, no? Hindi naman to clinical or diagnostic term. At ang toxic, ibig lang sabihin, parang mga pamilyang hindi talaga gumagana ng maayos. Diba? Sabi nga natin, dapat yung families will make us stronger, better, no? Mas may confidence tayo, di ba? Humalibilo sa mundo kasi parang ang gandang base of comfort ang ating pamilya. Pero minsan, di ba? Minsan, kaya nagiging natatawag na toxic, imbes na nagpapagaan sa ating buhay, minsan, medyo napapabigat, no? Napapalaki ang ating problema.